magandang araw po muli mga bro. Muli sa araw na ito, meron tayong may gagawin tayo. May dumating pong dalawang TV. Yan po yung kanyang tatak. Saan nyo? Tsaka yung isa, ano din to saan nyo rin po. Dumating, kararating lang po nito. Ngayon, checkin natin kung ano yung problema. Unahin muna natin ito maliit. Di bali, ito yung kanyang paano i-plug natin. Yan, naka-plug na. Check natin. Yun ang problema niya. Vertical. Ang problema niya vertical. Tanggalin ko muna yung saksak. Yan. Tapos check naman natin yung isa na yon. Kung ano yung problema. Yun, nag-isolate na siya. Maririnig ko, meron nyo mga bro, may tumutunog sa loob. At makikita nyo, vertical din ang sakit niya. Bunutin ko muna. Bali mga bro, yan yung ating titingnan. Pagsubukan nating magawa. Bali, pipili muna ako sa dalawa kung ano yung unahin ko. Siguro unahin ko muna itong maliit kasi mas malaki yun eh. Unahin ko muna yung chicken mga bro. Di bali, i-open ko muna yung likuran niya. Tingnan natin kung anong problema. I-check natin yung kanya mga components. Kung ano ba yung nagiging sanhi ng vertical lines niya. Popost ko muna mga bro. Baklasin ko lang yung likod. Di bali ito mga bro, nabuksan ko na. Tingnan nyo naman ang hitsura. Oh. Grabe. Napakadumi. Oh. Napakadumi mga bro. Yan, ang dumi. Oh. Masyado siyang madumi mga bro. Siguro linisan ko muna kahit yung kanyang ano yung dumi oh. Linisan ko muna mga bro. Di bali mga bro, na linis ko na. Yan, makikita nyo medyo malinis na siya. Oh, malinis na yung kanyang mga nalinis na siya mga bro. Yan, malinis na siya. Ngayon pati itong kanyang yan, binakwas ko na, malinis na rin siya. Pati ito nilinis ko na rin. Ngayon di bali, bago tayo mag voltage checking mga bro, okay naman yung ano niya eh. Ibig sabihin nag-oscillate siya. Vertical lang yung kanyang trouble. Di bali, mag-resolder muna tayo mga bro bago tayo mag-proceed. Tingnan nyo muna yung likod ng board nya. Malinis pa yung kanyang board. Wala pang gumawa. Wala pang hindi pa ito nagalaw. Wala pa siyang indication na may may naghinang yun. Medyo pa malinis pa eh. Sa kanyang edge out nya. Maano pa eh, wala pa naghinang mga bro. Ako pa lang ang unang ito sa yung vertical IC nyo. Yan. Pasensya na kayo, madami kamay ko kasi kalilinis ko lang eh. Yan may indication dito, makikita nyo mga bro. Yan talagang makikita nyo nangingitim. Talagang indication na dito yung heat. Yan. Mag-resolder muna ako mga bro. Di bali ito mga bro, na resolder na natin yung itong primary nya, tapos itong secondary. Yan, na resolder na natin yan. Tapos yung ibang parts dito, pati itong tuner, na resolder ko. Medyo mahirap lang isang i-resolder kasi medyo maliliit yung kanyang mga components. At ibabaliktad ko muna. Yan. Di bali, bago tayo mag voltage checking, check natin. May nakita kasi ako dito, ito tsaka ito. Medyo lumobo siya, bloated siya mga bro. Ipalitan ko muna tong dalawa na to. After mapalitan ko to,
check natin yung display kung magiging maayos siya. Tapos kung hindi pa rin siya, ganun pa rin siya after na mapalitan natin to, saka tayo maghahanap ng supply kung bakit nagkakaganon yung problema ng unit. Ito na bro, mga bro, di bali natanggal na natin ito, yung nandito, ito yun, yung 35 volts 1000 microfarad. Itong 35 volts na to, kung titingnan natin yan, kung titingnan natin, supply yan dito sa vertical IC, yan supply siya ito ground na to, yan vertical IC. Tapos yung isa naman na tinanggal natin, yung isang tinanggal natin, di ba, yung isa ito, yung isa ito, itong isa na to, ito yan ito yung 25 volt 1000 microfarad, ito yan, tingnan natin yan mga bro, ito yan yan, pag ganun siya, pupunta rin dito sa vertical IC, yung dalawang lumobo, yan, supply siya pag ganun paakyat, papunta dun dito. Di baling gagawin natin mga bro, palitan ko muna itong 35 volts 1000 microfarad at saka itong 25 volts 1000 microfarad. Di bali palitan ko muna, tapos install ko rito, palitan ko lang. Ngayon pagka napalitan na natin, i-test natin, baka mamaya ito lang ang problema kaya nag vertical siya. Kung ganun, nakachamba tayo, pero palitan ko muna mga bro. Ito yung ipapalit natin mga bro, dun sa isang capacitor na lumobo, yung 35 volts 1000 microfarad. Ito yan mga bro, ito yan ang papalit natin, itong isa na to, yan 35 na. Tapos yung isa, yung 25 volts, yan, ito di bali na test ko na parehas to, 25, yan, hindi na siya lobo. Bali ito yung isa, yan, yung 25, ito yung isa, ito yung papalit natin, yan, hindi siya lobo kasi itong isa lobo kalobo. Di bali muna mga bro, install ko muna to dito tsaka doon, tapos balikan ko uli kayo. Okay mga bro, di bali ito na install ko na.
ito nailagay ko na, na-install ko na yung ating ano, tsaka ito. Baliktarin ko lang mga bro para makita natin. Di bali ito na yun mga bro, tsaka ito yung ating ano, yung ating ipinalit na capacitor. Di ba nababaliktad ko ulit. Yan. Di bali ang gagawin muna natin mga bro, alamin natin kung bakit ano, kung bakit lumobo, kung bakit lumobo yung capacitor niya. Check natin yung voltahe mga bro. Okay mga bro, di bali mag voltage checking tayo. Di bali nakaset na tayo sa DC volt, nasa 200 and tayo volts sa DC. Tapos yung ating ulit itong ating negative prat nandun, nakakonect na ron, nasa body ground tayo. Di bali ito, dito na ako magpo-point sa may filter capacitor ng ano B+. Yan, ito yung B+ niya, yan, papunta dito. Yan. Yan. Dito na ako mag-ano. I-check nyo na lang dito mga bro. Sa ano, dito sa ating tester. Di bali dito na ako, ipa-plug ko lang. Di bali naka-inon ko yung TV, pinindot ko na siya. Tapos isi-switch ko na lang kasi isang kamay lang ang ginagamit ko. Tingnan nyo yung voltahe mga bro. Tingnan natin kung bakit, anong dahilan kung bakit lumobo yung kanyang capacitor. Yun mga bro, napansin nyo yun, ang taas ng kanyang voltahe, halos umaabot siya ng 160 plus yung kanyang voltahe. Ulitin ko mga bro, alisin ko uli, check ko uli, ano natin uli. Yan, ipa-plug ko uli, sasaksak ko yung unit. Oh, yun, may sumisirit. Mataas masyado mga bro. Taas masyado ng kanyang ano, yung kanyang voltahe. Check nga natin dito mga bro. Kung may voltahe pumapasok dito. Minsan dito yan sa mga Zener diode. Dito. Minsan dito yan Dito. Check nga natin to mga bro kung may pumapasok dito, kung may voltahe to. Dapat meron ditong, kung ako nagkakamali, 5 to 6 volts yata to dito. Itong may Zener diode na to. Check natin. Meron naman siyang 6. May 6 volts naman siya. Tapos itong 6 volts. Ito, check natin dito mga bro. Ito itong diode na to. Itong Zener diode na to. Kung ilang voltahe meron to. Itong trimmer niya. Sa trimmer tayo. Yung trimmer. Tingnan natin itong trimmer. Kung ako nagkakamali, itong trimmer na to, mga 5 to 6 volts to itong trimmer na to. Check natin to mga bro. 7. Dapat to mga 5 ano lang to 5 to 6 volts lang to Medyo mataas siya mga bro. Hindi ko ipipix ko lang mga bro. Di bali binubunot ko kasi baka lalong masira Ito, ano ko. Yun, may sumisirit kasi mga bro. Ito sa kabila. Ito 5 ito ilang volts ba to? 7 volts. Itong kanyang pin number 1 ng opto. Tingnan natin kung ilang voltahe meron to. 7 volts, mababa siya mga bro. Kabila. Check natin, saksak uli. Binubunot ko mo. Ito po, saksak uli. 6 volts lang, tapos ito 7 volts. Yung pin number 1 ng opto, ano lang siya, 7 volts. Tapos dito sa pin number 2, ano siya,
Ilan ba siya? Isaksak ulit mga bro, tingnan natin ulit. Check natin. 6.7. Kaso may sumisirit kasi kaya binubunot ko kaagad eh. Parang kulang sa voltahe to. Kasi ito mga bro, isusupply niya. Papunta siya dito eh, sa trimmer eh. Itong trimmer na to. Tanggalin ko tong mga trimmer. Itong trimmer na to mga bro. I-post ko lang. Di bali, i-ano ko lang. Tanggalin ko lang. Jay, ko susunod. Mama, nagpunta Ha? Papa. Lutay natin yung supply ko. Nakilakap. Kung nasa yung baynet. Nandito na nakasabay eh. Mama, nagpunta. Nakahiya, sis. Di bali ito, mga bro, di bali ito. Natanggal ko na siya. Di bali, hahanap ako ng ano nito, dun sa mga board ko na mga luma. Di bali mga bro, nakakita na ako ito. Ipapalit ko dun sa ano, ito yung luma natin. Di bali, i-install ko muna. Inano ko naman na to eh. Tinest ko na, okay naman siya. Yung katulad nito siya, 2.2K. Ayan. Di bali, install ko muna to dito mga bro. Ipopost ko lang para hindi masyado mahaba yung video natin. Di bali, ano, mga bro, ito na-install ko na siya. Ito, nailagay ko na. Ngayon ang gawin natin ulit mga bro, voltage check ulit tayo dito sa filter capacitor, papuntang B+. Check natin ulit kung ano ang resulta, kung okay na yung kanyang voltahe, kung bumababa o tumaas. Di bali, ipa-plug ko lang yung ano mga bro, ipa-plug ko lang yung TV. Ayan mga bro, check natin itong B+ nya. Yun, 130 130.7. Ibig sabihin hindi naman bumababa yung voltahe niya. Yan, check uli natin mga bro yung ano, yung dito, yung opto niya, yung pin number 1. Yan. Ayun o, 11.4. Kanina to mga 7 lang to eh, mababa masyado. Tapos itong pin number 2, 10.3, kanina 6, mababa siya masyado. Tapos itong kanyang ano, yung kanyang trimmer, check natin, 5.3, yung kabila 6.8. Halos konti lang pala yung diferensya. Itong kanyang supply na Zener diode 6.2 nga talaga. Balikan nga natin bro, mga bro, yung ano, kung hindi nagbabago yung kanyang ano, 130. Okay, regulate na siya. Ibig sabihin mga bro, nag-ano to, oscillate na siya. Check natin yung ano, check natin yung display mga bro. Yun oh, may raster na siya mga bro. Okay na siya, gumagana na mga bro. Kabitan ko lang bro, mga bro, ng antena. Tingnan natin kung okay na siya. Okay mga bro, di bali ano, kumuha lang ako nung antena lang, kaprasong antena yan, nilagay ko sa antena. Tapos i-plug natin yung ating unit.
Yan, check natin kung ano ba ang lalabasan, kung may lalabas ng picture. Yan mga bro, okay na oh. Magana na siya. Di bali may palabas na siya mga bro. Ayos din mga bro. Di bali dalawa kasi itong gagawin ko. Meron pang isang malaking sanyo rin na dumating nung isang araw kahapon. Ito nagawa na itong maliit. Susunod naman mga bro yung isa. Di bali ano lang to, antena lang, hindi siya TV Plus, kaya ganyan medyo siya, hindi maganda yung display. Pero kasi kaprasong lang yan antena lang yan halos isang di pa lang. Di bali pagkatapos nito subukan ko naman yung isa, baka magawa natin mga bro. Kung kahit pa paano nakachamba na naman tayo, nagawa na naman natin tong isang unit na to. Kung halimbawa nagustuhan nyo, kung nagustuhan nyo mga bro yung ating ginawa sa araw na ito, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe, mag-thumbs up, mag-share, at huwag nyo po sanang kalimutang i-hit yung notification para kung sakaling meron tayong ibang mga video o mga gagawin, samahan nyo po ako. Sana huwag kayong magsasawang magpatuloy na manood ng mga ginagawa po natin. At sana ipagpalain po tayo ng Panginoon. Marami pong salamat muli sa inyong pagtsatsaga. God bless po sa inyong lahat.